Isa na naman pong DIY para sa ating wireless mic. Ito po ay FM transmitter, adjustable frequency. Kapag maingay ang kapitbahay nyo, pagpatugtog ng radyo, kausapin nyo po ng maayos. Or gawin nyo tong project na to. Ganda. Bumili tayo ng kit from Lazada. Tawag dito ay wireless mic kit. So, ganun pa rin. Meron siyang instruction manual pero hindi natin maintindihan. Ito yung PCB niya, maganda sa kanya, meron na siyang mga label. So, mas madali siyang ikabit. Pero yung mga components niya, napakaliit ng mga label. Tulad nito, yung mga ceramic capacitor, ang liliit. Kailangan mong i-magnify. Tapos yung mga transistor naman, yung mga standard transistor lang to, NPN. LED para sa power at electrolytic na capacitor. Ito may polarity to. So lagi pong nakaturo yung negative sa maikli niya na paa. Yan po. Saka mga transistor. So yung transistor niya rin walang mga label. So magko-color coding tayo mamaya para i-label to. Mga inductance coil. So label L ang ano niya, label niya. Tapos input jack or plug. Tapos ito naman yun sa power adapter niya. Plug. And this is the mic. At ito yung adjustable na inductance coil niya para ma-adjust natin yung frequency niya. So maganda tong mic na to kasi malawak yung cover niya. Kaya niyang i-cover yung lahat ng radio stations. So bago po ako naghahawak ng mga components, ganun pa rin, nagtanggal muna ako ng static electricity sa katawan. Basic yun pag humahawak ka ng mga components. Pero wala po tayong IC ngayon. Ito ay mga discrete components. So simulan natin mag-solder. So ganun pa rin pag solder, painitin nyo ng gusto yung soldering iron para maganda yung pagtunaw niya ng LED. So lagi kong inuuna yung mga connectors, yung mga component na hindi siya transistor or hindi siya ginagamit na active. So ayan, unahin ko yung mga connector niya. Power connector. Tapos yung mga input jack. So pag solder, lagi nyo tatandaan at i-check kung mainit na yung soldering iron nyo. Tapos lagi nyo lilinisan yung tip nya para madaling luto yung soldering iron. So lagi nyo pong tatandaan na magtanggal muna kayo ng static electricity sa katawan nyo. Hawak lang kayo sa mga bakal or doorknob para ligtas yung mga components natin. So ito pong blue na ginagamit ko ay anti-static mat yan. So hawak ka lang dyan para tanggal yung dissipate yung static electricity. Tapos huwag kayo maglalakad sa mga carpet or mag-supply kasi magkakaroon uli kayo ng static electricity. So i-solder natin to, medyo marami tong components at maliliit yung mga paa niya. So medyo matagal-tagal tong paghihinang. So every now and then lilinisin nyo yung tip ng soldering iron para madali siyang mag-solder. So yan po. So yung unahin natin yung mga may label na components kasi madali siyang ikabit. Tapos mamaya magko-color coding muna ako. I-label ko yung mga resistor, tapos yung mga capacitor, yung mga ceramic capacitor. Pati yung transistor niya meron ding dalawang klase.
So, kailangan natin ng magnifying glass dito or cellphone para i-zoom siya para makita yung label kasi lumiliit na yung mga components ngayon eh. Di tulad dati. So, lagi kong inuuna yung mga dalawang dulo para pantay yung pagpatong mo, pantay yung height ng mga components. Tapos pag solder, unahin nyo muna yung isang side, bawa maraming paa, para hindi na siya gumalaw. Tapos kabilang side naman, kabilang dulo. Ganun na. I-check nyo lagi kung hindi cold solder yung pagka-solder nyo kasi mahirap yan pag cold solder. Medyo mahirap maghanap ng problema pag yung soldering ang problema natin. Gagalawin nyo lang yung soldering nyo parang nagwe-welding. So, tine-check din kung kapit na kapit dun sa PCB niya. Ayan po, balik po na tayo dun sa pag-label ng mga components natin. Tapos tsaka natin ikabit lahat ng mga iba pang components niya. So sa capacitor, lagi niyong tatandaan na yung maikli na paa niya sa yung negative o doon nakaturo yung negative. So medyo maganda yung label ng capacitor kasi malaki siya eh. Makikita ka agad. Yung malalaking capacitor na delikado yun, kailangan niyo muna tanggalin yung charge niya. Nakaka-shock yung niya kasi nag-i-store siya ng electricity. Ito maliliit lang so walang problema. So yan. So mamaya saka na tayo mag-cut. So ito na yung ginawa natin, nilabel natin yung mga component kasi ang liliit niya. Halimbawa itong transistor, nilagyan na natin ng label. Yan, pareho silang dalawa so pinagdikit ko na siya. Yung mga capacitor, ceramic, pinaglalagyan ko na rin ng label para madali. Pati yung mga resistor, tinicode ko na yung color. Medyo mahirap, nagpatulong ako dito mag-decode kasi hindi ko na makita yung color niya. Madali siyang basahin pero ang hirap tingnan yung colors. So ayan na po. So ikakabit na natin tong mga components. Ayan, ito na yung kabit na finished product ng pagkabit. So nilagyan ko siya ng USB powered kasi ang power niya is from 3 volts to 5 volts. So pwede siya nung USB kasi USB is 5 volts. Maliit lang naman yung power rating niya. Saka yan yung adjustable frequency, yung inductance coil na adjustable siya. Pwede mong i-change yung frequency niya. Tapos kinabit ko na rin yung antenna. So meron tayong test radio. Ito yung phones na may radyo pa siya, FM radio. Papansin nyo. So pwede mong i-tune yung normal na radio stations natin dito sa Philippines o sa Metro Manila. So example ito. Yan, example niyan 96.3. So kailangan natin i-tune, hanapin yung frequency niyan. So maganda dito sa wireless mic na to, cover niya yung buong FM station. So yan. So umiilaw na siya, naka-on na yan. Kuha tayo ng pang-ikot ng inductance coil niya, adjustable, para mahanap yung frequency. So once na nakuha niya na yung frequency, napipick up na siya ng mic, nag-e-echo na siya. So na siya, okay yung pagkagawa natin ng transmitter natin. Okay? So ayan po. So normal radio station at okay ang wireless mic natin. So tapos na po yun. Pwede na po siyang modify pero pwede po siyang palakihin.
at palayuin ang abot. Pero bawal na po eh. Bawal na ituro pa kung saan nyo gamitin. Maraming salamat.